Lapu-Lapu dito is meron talaga siyang way of engaging into fights na hindi niya kailangan intindihin yung sarili niya. Khalid is very very full committal hero and ang taas ng punish ng Fireflux. Kumbaga pag nag-Raging Sandstorm siya, wala ka nang out, nandiyan ka na eh. Hindi ka na talaga makakalis. And ngayon, nandito na rin tayo sa land. lang, boss. Ayun lang, nakita. Yun lang boss, kita sa kahuli cam. Nakahuli kam. So mauuna mag-uuna makapag-secure ng jungle. Ay hindi, yung damage talaga ng Leomord early game. Masakit kasi talaga. Yung passive kasi niyan eh. Oo. Yung target niya kapag half HP. Kaya- Lalo sumasakit yung damage. Kaya effective din talaga yung Liliano, Leomord pagdating doon sa may early Yeah. game. But magiging crucial dito is kung paano ulit may extend ng Blacklist International, mga tawid na sinasabi. Good thing they have Rafaela. So yung vision na naman na pwede ibigay dito ni Renegade magiging crucial factor for them. Kung maging, Ganda ng firmness dito kay Leomord yung kunat sa early game, magiging malaking factor to. Kasi again, ang daming tatalon from Blacklist. And kapag na-survive niya yung initial na jump from Blacklist International, again, sobrang hapde ng Leomord. kung all things considered, maging okay yung dalawang early game nito, walang magpapatayan, is it wise for Blacklist to contest for the turtle o kumuha na lang ng trade sa bottom lane o cross-map trade? You have to contest turtle. Lalo hawak mo yung Akai. I don't think it's a very good choice for Blacklist to let go of the turtle. Kasi again, napakabilis mag-snowball yung lineup dito ng Fireflux. Although may idea din kasi na kapag malakas nga yung snowball ng kalaban mo, bigay mo na lang, mag-control ka na lang ng resource. I don't think that's good for Blacklist still kasi yung pang-control nilang resources, mahihirapan sila kasi Rafaela yung hawak nila eh. Kumaga parang pag nakapag-trade ka, bibigyan mo na maraming spaces sa si Fireflux Esports and tuloy-tuloy yung aggression nito, especially with the Tigreal. Oy, Genzi, pumasok doon. Okay, si Renegade magiging Oh, target nila. Pero Yue! ang first blood mapupunta dito kay Yue. What? Very prepared and ready ang Boy Scout ng Blacklist International. What Verify. was that? What was that from TNZ? Hindi naghintay sa turtle. Oo. Ito na din yung sinasabi mo kanina, kasabi mo lang to eh, na yung pag may power spike ka, nakaka-tempt. Nakaka-tempt gumawa ng ganong plays, pero tama kang goodbye momentum. That was a crucial first blood onto the jungler of Fireflux. Goodbye momentum talaga, Fireflux. Kasi ngayon, you're playing behind against an Akai na ang hirap na ngayon contest sa turtle, may heavy spin pa. So goodbye next two turtles unless sobrang magkamali dito yung Blacklist International ng approach sa turtle dance. Pero again, take note, Blacklist International yan. Oo, mahirap na sila magkamali. At the same time, si Renegade, bantay sarado dito din naman kay Oheb. So kaya naman, sobrang dali ng buhay ngayon ni Filipino Blazing, Filipino Duet. At saka minsan na tayo makakakita yung mga poke sa may middle lane. Yan, lagi natin yan nakikita kasi magkaka-turtle. Pero yung magdadive ka talaga, medyo unusual yon. So feeling ko yun. Nag-Phantom Steed. Oh, talagang ready to dive doon. That was a big question mark from Fireflux Esports, honestly. And if makakuha ng momentum yung Blacklist International, which now they're getting, Magle-level 7 na si Sensui. malaking problema to for Fireflux kasi ang bawi nila, it has to come down to the Tigre initiation with the implosion. Ay, makikita mo, kaya yung movement dito ng Fireflux Esports talagang, yung hindi na sila makalusot dun sa may riverside. Oo. Tsaka kung mapapansin natin, kaka-level 4 lang din ni Apex 47 doon. So with that trade alone, with that kill alone, ang daming nawala for Fireflux Esports. And now they're looking to extend the game. Sensui might go for the sandwich play. Tatlong miyembro ng Blacklist ang Goodbye, Bea. nandito. Nako, eto na. Goodbye, either goodbye Bear or goodbye Energy Shield. Tingnan natin kung anong gusto gawin, pero parang hindi pa rin talaga pina-force dito. Oy, Yue, may hawak na implosion! Si Rosa yata, ay, ang sakit ng damage agad, kaya makikita natin na ginamit agad yung black shoes. So, eto na. Ngayon na nakaangat sila Sensui, aangat din ngayon yung gold ni Oheb. Alam mo yung malupit doon? Tinakot lang ng Blacklist kasi may hawak nga na implosion si Yue, diba? So, akala ni Rosa, mag-all in doon, na-force out yung Black Shoes. Ngayon, again, bawal ka contest sa turtle. Kasi hawak pa ng Blacklist yung dalawang pang-contest ng turtle. Nandiyan pa yung implosion, nandiyan pa yung heavy spin. The macro things na pinapakita ngayon ng Blacklist, tas nanggugulo pa nga doon si Edward. Ayun! Kumutrip. Nagpahinga, boss. Nagpahinga. Quick Sandguard, Uy! okay na okay. Pinihila siya ni Genji, makakatakas pa rin. Pero si Yue to the rescue, nakakatakot. Layuan sila dahil Wala na, kita boss. nila may implosion eh. Pwedeng-pwede ikasay. Agent Zero taking all the attention ng dalawang players doon sa all tapos dalawa, no? All na Oo. dalawa. Alam na Sensui walang retry. Narinig ni Edward kanina yung retry. By Orange. Ayan oh. Goodbye everything. Si Tenzi dito, parang this is the second time na talagang ginamit niya agad yung Phantom Ayan na. Stick niya. Kahit meron turtle objective. Sunshine. Sunshine, time to sunset. Oh my It's only goodness! sunshine. Nako, hindi na makakatakas dito si Sunshine!
Oheb pa makakakuha ng kill at si Rosa pa magiging target nila. Ginamit ang heavy spin, makakatakas Implosion! na dito. Si Yue mahahabol at ginamit na yung worldly para medyo masipap kaunti. Dito si Ken, si Edward! Tatamaan pa ka dito si Ken, Naku sakto-sakto. po! Yung kanyang Raging Sandstorm, kaya naman pala bagong kill. Pero pagpasok na implosion. At eto na, nararamdaman na natin ang pag-angat ng Blacklist International. Edward right on time with the Raging Sandstorm to the point na akala natin mamamatay na si Senzoui. Pero si Edward nandyan always to the rescue and brings down to TNZ and Apex 47. Tutumba. It's not looking good for Fireflux Esports. Match point na ang Blacklist International and this decisive game can send Fireflux home. Sa sobrang pressure ng Fireflux Esports, nag-second skill lang yung Akai, nag-flicker yung Beatrix. Akala niya ikakasa yung heavy spin. Kaya naman nakalaya si Sensui doon kasi meron pa siya pang disengage. And again, Blacklist International having this kind of momentum in the early game. Ang hirap i-shutdown nito kasi again, yung control nila sa mga side lanes, yung pang-ambush nila sa likuran ng towers. These are classic movements na pinupull off dito ng Blacklist International. Even though you would dive in that trade, kita natin yung damage output nila ay enough para pagpapatay-patayin yung members ng Fireflux. Web na top lane. Oh, Alien! Napasok. Makakakuha ng kill dito, pero it's gonna be a trade. Double kill. Wow, double kill pala dito kay Apex 47. Sa may Same top thing. lane, sa may bottom lane, may bawi dito ang Blacklist International. Still, kailangan dito gumawa ng play ng Fireflux. Kaya pinipilit nila yung mga ibang mga lanes. So nagkakapalitan at medyo lumiit ang kalamangan ng Blacklist International. I mean, it's a punish coming up from Fireflux kasi alam nila nasa baba yung turtle. So they made a play on the top lane. Dahil alam nila, nakita nila si Edward nakipag-lane swap. So that was a kill na nakuha nila because of the fact na nag-swap dito yung Blacklist. Pero Sensui with the instincts. Oh, tatlo na yun ha. Tatlo na nakikipagtiktikan dun kay Sensui pero siya pa rin talaga manging babaw dun. 3 turtles mapupunta sa Blacklist. Nahihirapan sumagot ang Fireflux ngayon with their own trades. Nakakadalawa naman sila doon sa taas. Pero Blacklist, they're managing their momentum. Hindi nila hinahayaan na yung Fireflux makabawi. Kasi kung umabot sa late game, sino expect mo dapat may lamang dito pag late game usapan? Well, baka hindi umabot sa late game of Fireflux. Kasi again, Blacklist International ngayon, they will ramp up their momentum. Having this Bruno, Akai on the backline. O si Alien dito medyo napalalim din. Ginamit ang heavy spin habang nasira na ni Oheb dito yung Tore. Apex 47 na retrihan na dito ni Sensui para lang sure. Oh, Edward. At si Edward parang kanina pa niya hinaharap. Ang kulit Dito mo! Si Agent Zero with the TPs, with the turnaround, lahat na nagamit sa kanya pero buhay pa rin. Oh, Yue. May black shoes pa naman Black shoes dito. They want to defend the middle lane para si Reno J tsaka si Oweb. Tom the Takbo! left side. Ginamit na yung stun pero walang tumama doon. Takbo na nga yung Fireflux Esports and Edward showing signs of life. Kanina kasi the previous 3 games, hindi daw siya nag-enjoy kasi trabaho siya ngayon. Showtime action pack na ang pinapakita ni Agent Zero. Hindi maganda yung ginawa ni TNZ doon. Actually, binigay ng kill si Khalid. And alam naman natin, damage type yung Khalid na yan. Kaya niyang i-burst actually yung Beatrix later on. And looking at this, Yue, sobrang raid boss na nung Valentina. This is the advantage of having a Valentina. Kapag lamang ka sa XP over the Lilia, hindi nakakatakot yung pokes. Kasi kapag nakipagbalitan ka ng damage output, bumabalik yung buhay ni Yue. Speaking of damage, sinabi mo no, damage dealt. Si Alien pala yung pinakamalakas in terms of damage dealt pero hindi nalalayo ang Blacklist International doon with a 2.4k gold lead din naman. Kaya we can expect na pag may lumagpas o may nag-overextend sa Fireflux, paparusahan talaga ng Blacklist International ngayon. And 7 seconds in, lalabas na ang unang major objective. The Lord is ready to respond. Okay, ito, importante to. Paano bang Lord Dance? Si Sensui level 12 I don't think they can Lord Dance O mahirap to. versus Blacklist. I mean, it has to depend sa team fight execution ng mga Fireflux dito. No? Kailangan ma-set yung implosion with the combo from the Beatrix and of course yung zone ni Alien Ayun. onto Oheb. Tsaka kita mo yung zone, nag-block shoes agad si Rosa. Ito yung sinasabi kanina, Alien. Midnight. Pero makikita natin ginamit Yun lang, agad ng boss. Bravest Fighter. Tinawag na rin yung kabayo. Tapos anong gagawin ng Blacklist? Parang Edward! i-reset yata. At dahil doon, makukuha pa nga dito ang Lord. Panis! Si Sensui. Nadaanan lang parang mala Beyblade Trumpo. Lahat na. Ang daming mali na nangyari doon from Fireflux Esports. The Bravest Fighter was committed onto Rene J. Hindi pa tumama. And may purify din kasi si Rene J. And again, ginamit yung Phantom Steed. Lalaban sana sila. They tried to get the control of the Lord. Pero binisig sila ni Sensui. Nilabas siya sa retribution range. Tapos binalikan. Sabi niya, akin to ah. Nagsabay yung Raging Sandstorm din tsaka Heavy Spin. Grabe yung pinakita doon ng Blacklist International. Hirap na sumabay in terms of micro itong Fireflux Esports. So right now, they have to defend this Lord. Madedepensahan pa kaya nila?
for sure naman oo, pero it's gonna take a lot of effort. Alam mo, ang kalaban na lang dito ng Blacklist is pagka nagmadali silang pumindot eh. Kailangan dito, kalmado lang sila. Kasi for Fireflux Esports, yun yung nangyari kanina, Game 1, Game 2. So, tinan natin, yung Lord sa may bottom lane, tapos mahirap ngayon para sa Fireflux Esports na dumepensa. Even si Rosa ay medyo hindi ganon kasakit ang damage niya. Level 10, kapantay niya yung Wala na. si Rene J. Si Rene Wala J. na. Tsaka at this point, ang laki na ng heal na nanggagaling mula kay Rene J dahil meron din siyang mage items dito with the Enchanted Talisman. And of course, yung, again, yung cooldown reduction, mas maraming heals, mas maraming movement speed, mas maraming chances of winning. Okay, may kita natin ngayon dito na masisira. Opposite Sui. Kung napapadaan ng Lord, may isa pa lang grabe mag-zone out yung presensya mo pa lang, parang lahat ng mga kalaban mo matatakot na. Yung ginagawa niya parang, magkamali ka yung tapak iikot ako. Magkamali ka yung tapak, iikot ako. Yung potential na pwede gawin ni Sensui talagang nakakamangha, nakakatakot. And for a pressured game like this, kasi match point na nga ang Blacklist International, a lot of stakes for both teams. Pero with one more win, magso-survive ang Blacklist International ngayon. Madedepensahan naman ng Fireflux Esports ang middle lane. Pero kung hindi sila gumawa ng play, kung hindi makaset up si Apex 47 with the follow-ups necessary to burst down Blacklist, Yeah, baka just- hindi nila ma-extend eh. Just to remind everyone, 11 minutes pa lang. And lalo lang kumakata si UA, actually nagiging malaki yung disparity nila between the Bruno and the Beatrix. I believe nasa around 2.5 or 3k na nga yung gold na lamang ni Oheb. 12 minutes, halos 12 minutes pa lang. Ay, nako! Si Elin, kamuti ka na. Tapos thumbs up, approved. Sabi niya, approved na yung damage ko. Masakit na pala against you. Pero, Ginawang testingan eh, no? kasparing pala na. Pero gusto ko lang sabihin, ang ganda na nagiging run dito ng Blacklist International again. From no win against that last series from Fireflux Esports. And yung performance nila ngayon, talagang alam mo na hindi na talaga sila unfamiliar familiar territory pala. Basic, sabi ng Blacklist. Basic na to eh. Ganun, dito kami galing eh. Sanay na kami. Nung nanalo kaming M3, dito kami galing sa lower bracket eh. Kami kasi yung bida, kailangan mabugbog kami sa umpisa. Pinapahaba yung dokyo eh. Malulungkot kasi yung marketing pag 5 minutes lang yung video eh. Dapat may part 2. 30 Diba? minutes. Dapat ano yan, unang release sa YouTube. Apex! Next time, docu-serye na, no? Unang release sa YouTube, yung pangalawa may press con. Oh! Binalikan ni Yue! Okay, si Elia dito ang makukuha nila. At dahil dyan, merong Lord na pwede kuhanin ng Blacklist International again. And Oh this my goodness. is match point. This is match point para sa kanila. At mukhang hindi na magkocontest dito ang Fireflux Esports. Nagmagkamali ng apak si Alien. In-implosion ni Yue. Sayang eh, nandun na sana pati yung zone out ni Alien. Kaso ang problema si Yue, parating ready to the rescue kung anong kailangan sa kanya. Yun yung ibibigay niya. Kaya naman Blacklist International with this Lord, pwede na nila tapusin ang game number 4 with a lead that they established. That's 5.3k, 5.5k gold lead. Mukhang nahihirapan talaga ang Fireflux Esports. Okay, kailangan ng Blacklist International disiplinahin yung next na magiging approach nila sa team fight. Kasi may chance pa rin na kapag na-wipe out sila dito ng Blacklist International, remember scaling din yung heroes ng Fireflux. Kumutikan pa. Gahibla. Pasalamat ka, di nag-wow si Rene J. Kung ako yun, pagkabalik ko ng base, nakataas balahibo ko. Oo nga eh. Sabi ko, kamunti ka na. May magsasarang ano talaga. May mga magsasara lahat ng dapat magsara. Oh, malalo ba talaga dapat maano? At ito na nga, no, Blacklist. 3 waves. Disiplina. Waves, dinidisiplina ngayon ng Blacklist. Minion waves nila, pinagsasabay nila, pero nagpaparamdam pa rin naman si Yue with the pokes. Pati Sensui, the constant pressure of the Akai standing in front of Magkamali you. kayo ng apak. Magkamali kayo ng apak, pwede kayo umikot to no return. Kaya naman Blacklist, unti-unti nang nananakot. Fireflux Esports, they cannot afford any more mistakes dahil mahihirapan sila paikutin ang potentially last game. An inhibitor turret in the bottom lane has now been taken down by Blacklist. Okay, sa mga nanonood ngayon, ito na ang tamang panahon para magkapit kamay. Again, Kumpleto, this is match point. Kumpleto. Energy Para ball! sa Blacklist International. Kapit kamay, energy ball, lahat na. Pwedeng hintayin yung 3 waves, yung next na palabas na 3 waves dito from Blacklist International. Kumpleto lahat. May implosion, may flicker raiding sandstorm, may heavy spin. So nakakatakot to for Fireflux. Binabantayan na ng Blacklist International yung cannon sa may middle lane. Pero baka actually wait out na nila yung next Lord. Kung ako yan eh, wait out ko na lang din yung Lord. One game na lang to Grabe determine yung our lamang- fate. Grabe yung lamang ng Bruno. 11.2k, tas 7.9k. 3.4k yan, boss. Quick Oo. mats. Oo. Kung sa Divisoria yan, dami mo na nabili. Oh, ilang t-shirt, ilang shoes yan. Ilang pantalon yan.
Nakalibre ka ba ng ilang samgyup ng may sukle? Kaya naman Blacklist International holding on, extending this lead. Isipin nyo, no? Nag-start lang to sa overcommit ni TNZ doon sa middle lane na Yeah, that nakuha was it. ng kill si Yeah. Yue. Yun How na was yun it? Yun yung malaking question mark doon sa nangyari ng early game. And because of that, they lost a lot of steam from this lineup. And Blacklist International, now, meron na silang solution sa lahat ng problema na pwedeng iabot dito ng Fireflux Esports. Yung physical damage ni Beatrix, hindi niya na kayang i-1v1 dito si Oheb because of the Wind of Nature. And you also have to think about yung potential engage ni Yue dito. Even though naka-purify siya dito, remember may double dash to and may hawak siyang implosion. So ngayon, if ikaw Fireflux Esports, if you want to keep your dreams alive dito sa M5 Knockouts, aside from Tiis Pogi, ano pa bang pwede mong magawa? Tiis ganda. Tiis Tis ganda, tis pogi, kapit sa cellphone. Galing, magaling, Kapit magaling. sa upuan. Tsaka kailangan tumagos ni TNC talaga, Retry. Kung gusto na Fireflux Esports, pero Blacklist International, nakuha nila yung tempo Kaso nila eh. Filipino Lord Dance to Filipino eh. Lord Dance to eh. Look at the opposite lane. Sunshine Pushing sa taas. yan. Ayan, the checklist. Okay, nawala si Beyan. Wala nagde-defend. Okay, baka i-reset. I-reset to ni Sensui. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. I-reset ko to. Grabe yung hampas ni OF 2K. Oo, nararamdaman natin dito yung mga bola. Paano pa kaya, ito ba kinaganahan kasi kahit yung worldie niya, mapapakatras niya pala yung ibang mga players dito Yeah. ng Fireflux Esports. Okay, alam ni Alien, sinusubukan niya hawakan yung Lord. Pag binitawan to ni Sensui, pag hinawakan ni Lapu-Lapu yan, may access sa backline yung Blacklist International. Ang daming kailangan factors na tignan dito, Fireflux Esports. Pero for Blacklist, they have Fireflux where they want them. Nandito na Nakakabaliw to, men. Ikaw ngayon sa Alien, binibitawan ng kalaban mo yung Lord. Parang, pre, ano ba? Ano ba gagawin ko? Ano ba Gigil na kailangan ako eh. mo? Gigil na ako eh kasi yung Bravest Fighter para mang-disrupt kaso Sunshine! problema. Sunshine! Huwag ka matutok sa Sunshine! Nako po, yung minion wave pa sa taas. Nako. Pag mag-def ka, GG ka, yun ang pinapakita ngayon ng Blacklist International. O, hinahawakan nila yung Lord. Alam nila i-reset to ng Blacklist. Uy, pero parang nakaredy lang din naman. Edward! AJ Sunstorm, tanaman dito sa Apex 47. Si TNC habang sa may top lane, wala dito yung marksman, by the way, ng Fireflux Esports. Si Edward, maghihil lang doon sa may batang TNC! habang si Apex 47 makamatay na rito. Mawala na immortality dahil sa sacrifice That's na it! yun. That's it! Pero pang minion wave sa may top lane! That is it! Sabay-sabay natatakbo! Sabay-sabay na Rena pupunta! J and Web! And the rest of the players of Blacklist International, gaya ng binanggit natin, kagapang galing sa may lower bracket. Merong minion wave dito ang Blacklist, pero medyo mahatay lang saglit. Sunshine na lang ang natitira. May minions pa sa gitna, pati sa baba. Blacklist nandito na para umangat ulit at ibalik ang bandera sa Pilipinas dahil Blacklist is alive!